Ito na po ngayon yung ating bagong batch ng mga upgraded native chicken. At ang kinakain po nila ngayon ay magkahalong sola at commercial feeds. Bukod po sa sola, may natuklasan po tayong bagong libreng pagkain ng mga manok. Kung ano yon, yan po ang ibabahagi natin sa inyo sa episode na to. Sinabi kong bago dahil para sa atin o para sa akin, hindi ito kilala bilang isang pagkain ng manok. At ngayon lang natin ito natuklasan na kinakain pala ito ng mga manok. Kaya sinabi kong bago. At hindi po ito yung karaniwang alam nating pwedeng kainin ng manok na gaya ng puno ng saging na niluluto ng iba at hinahaluan ng commercial feeds. At hindi rin ito yung tanim na kilalang kilala na pagkain din ng manok na Madre de Agua. Hindi po. At ang tanim na ito ay kilala bilang isang herbal na tanim para sa ibang sakit. At dahil meron tayo dito, yan po ay nasubukan natin ipakain sa mga manok at nakita kong kinakain nila. Sa palibot po ng aming bahay ay may munting gubat dahil medyo mahilig po sa pagtatanim ang pamilya namin. Yung mama at mga kapatid ko ay mahilig magtanim ng mga palamuting tanim. Habang ako naman po ay gustong magpatubo na mga tanim na nakakain, lalong lalo na yung mga spices gaya ng sili. Ito ngayon pinapatubo ko yan, celery at yung mga herbal na mga tanim din dahil kami po ay pamilya ng mga matatamis ang dugo o mga diabetic. Kaya nagtatanim din po kami ng mga halamang gamot para sa diabetiko. Kaya dito po sa bakura namin may mga halamang gaya po nito. Ito po ay kilalang gamot na mga diabetes o diabetic. Ito po ay tinatawag na serpentina. Ang dahon nito ay iinitan lang or ibababad sa mainit na tubig. At yung tubig ay yun ang iniinom bilang gamot. Pero ang pait po niyan. At isa rin sa gamot na kilala para sa mga diabetic ay itong tinatawag na insulin plant. So ang insulin plant po ay kilalang herbal na tanim para sa diabetes. At madali po itong patubuin at madali rin siyang dumami. Hindi ko inaakala na ang tanim na ito, bukod sa ito, kinakain lang namin to ng raw, yung dahon nito para sa diabetes. Pero hindi ko inakala na ang manok pala ay kumakain din ng dahon nito. Dahil yung isang manok natin ay dyan po nakalagay. At nakita natin minsan na yung mga dahon na lumalampas dito papasok, kinakain niya. At doon po natin sinubukang bigyan ng dahon ng insulin plant ang ating mga manok.
At ito po ngayon, binigyan natin ng insulin plant ang ating mga alagang manok. Malakas po rin kumain ang mga ito ng dahon nito. Kaya paminsan-minsan binibigyan natin sila ng insulin plant. Itong isang pond natin dito sa loob ay ginagawang pang self-service ng ating mga naka free range na manok. Bukod po ngayon sa Sola, may isa pa tayong alternatibong pagkain sa ating mga manok na libre, at yun nga po yung insulin. So bukod sa Sola at commercial feeds, may isang libreng pagkain na naman tayong binibigay sa ating mga manok. At ginagawa po natin ang pagbibigay ng alternate na iba-ibang pagkain sa ating mga manok, dahil itong mga manok ay parang tao din, nagsasawa sa parehong pagkain na kinakain. Kaya binibigyan natin sila ng alternate na iba't ibang pagkain sa pagpapakain natin. Commercial feeds, minsan halong Asola at commercial feeds, at ngayon ito insulin plant na yan po. Makikita natin dito po nakatanim sa gilid ng pader o bakod ng ating paligid o palibot ng bahay, yung mga insulin. Ito sa isang bahagi lang o isang parte ng ating paligid ng bahay. Sa kabilang parte meron din ibang insulin plant na nakatanim. Dito naman may insulin plant din. Yan po yung matataas na. Nasa ang taas ng insulin plant. So yung isa sobra 6 feet. May mababasa tayo na article na itong insulin plant daw ay aabot hanggang 2 feet, pero higit pa po doon. Yan, may isa doon na higit 6 feet ang taas ng insulin plant. So ito po yung munting kagubatan sa paligid namin. Gubat.